He had no idea. Pacquiao may take care of it. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I feel. We gotta continue. When have you ever seen a fighter say, I'm not okay? There's a weariness and almost a resignation in the eyes of Ledwaba. Yeah, and Joe Cortez has seen enough. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. Sino ba naman ang hindi makakakilala kay Manny Pacquiao? Siya lang naman ang nag-iisang 8 Division World Champion sa tulong na din ng napakagaling na coach na si Coach Freddie Roach. Pero paano nga ba nagkakilala yung dalawa? Pero bago po natin ituloy yan, ay iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe dito po sa aking channel. Tulungan niyo po sana ako maka 1,000 subscriber mga idol. Sabi nga ni Coach Freddie, noong araw na dumating si Pacquiao sa kanyang gym, ayun ang isa sa pinakamasayang araw niya. Sabi pa nga niya nun, destiny daw talaga sila ni Manny Pacquiao. Alam niyo ba na hindi ang wildcard gym ni Coach Freddie ang unang pinuntahan ni Manny Pacquiao nung naghahanap siya ng trainer? Simula daw New York ay hinihintuan daw ng team ni Manny Pacquiao ang lahat ng gym na makikita nila. Pero lahat ng yun ay hindi sila tinanggap. Dahil nung mga panahon na yun, hindi naman kilala si Manny Pacquiao. Although naging world champion siya, pero di pa siya kilala ng mga taga-Amerika. Hanggang sa isang araw ay kumatok si Pacquiao sa wildcard gym at naabutan niya dito si Coach Freddie na busy. Wala nang pasikot-sikot na sinabi ni Pacquiao na naghahanap sila ng trainer at nakiusap sila kay Freddie Roach na baka pwede ay mag-try sila mag-workout ng kahit isang round lang. At dito ay pumayag naman si Coach Freddie. At sa isang round na yon ay napahanga agad ni Pacquiao ang isang Freddie Roach. At nagulat siya nung nalaman niya na hindi lang pala ito ang unang gym na pinuntahan nila. Nagulat si Coach Freddie na kung bakit walang tumanggap kay Manny Pacquiao sa kabila ng galing nito. Sabi pa nga ni Coach Freddie na si Pacquiao daw ay isang kombinasyon ng speed at power na madalang daw makita sa isang boxer. Hanggang sa dito na nga nag-umpisa ang tambalang Manny Pacquiao at Coach Freddie Roach. Fast forward time mga pare ko. Pauwi na sana si Manny sa Pilipinas nang maabisuhan sila ng laban. Ito ay walang iba kundi si Ledwaba. May kartada itong 33 wins at isang talo lamang. May ibang kalaban kasi si Ledwaba pero nagkasakit ito kaya naghanap sila ng ibang makakalaban. Sakto naman nung panahon na iyon ay si Manny Pacquiao ang available na opponent. Kaya walang pagdadalawang isip na tinanggap nila agad ang laban kahit na 2 weeks na lang bago ang laban. Napakaliit ang preparasyon ng team nila Manny. Pero hindi yun naging hadlang upang makuha ang panalo. Hanggang sa tinawagan nga ni Freddie Roach ang top rank na ilalaban na nila si Pacquiao kay Ledwaba. Sabi pa nga ng mga employees ng top rank kay Coach Freddie ay sigurado daw ba siya? Baka daw madisgrasya ang bata niya na si Pacquiao kasi nung panahon na iyon ay pinaghaharian ni Ledwaba ang 122 pounds at isa siya sa pinakamagaling sa division na yon. Kaya para sa isang hindi kilalang boxer gaya ni Manny Pacquiao ay ganun talaga ang iisipin ng mga taga top rank. Pero pinatunayan ng ating pambansang kamao na mali ang inaakala ng iba dahil tinalo ni Manny Pacquiao si Ledwaba via knockout. Been caught by surprise. He's a good fighter. He had no idea. Pacquiao may take care of it. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I feel. We gotta continue. When have you ever seen a fighter say, I'm not okay? There's a weariness and almost a resignation in the eyes of Ledwaba. Yeah, and Joe Cortez has seen enough. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao, who takes a good fighter. At gulat na gulat ang madami sa naging resulta ng laban at itinanghal na IBF Super Bantamweight ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Sa mga gusto po ng ganitong mga video ay iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe para suporta po sa aking channel. Maraming salamat po mga idol.